Guys, ang gagawin natin ngayon is kung paano mag-backup o transfer ng files galing sa old computer papunta sa inyong new PC. Sample na ating gagawin, Windows 7 ang old PC at Windows 10 naman ang bago. Next kong ituturo is paano naman mag-transfer ng files galing sa inyong phone papunta sa computer at vice versa. So simulan na natin. Una nating gawin is transfer from computer to computer muna. Sa screen ko ngayon, naka-remote connect ako sa isang Windows 7 na laptop na ito yung old computer natin. Ang i-backup natin dito is yung desktop, download at documents. Although marami pang folder na pwede nating i-backup. Ngayon, i-search lang natin ang Windows Easy Transfer. Dito natin makikita yung mga pwedeng matransfer like user account, documents, at etc. Click lang natin yung next. Dito, pipiliin natin ang network transfer. Kasi ang paraan ng pag-transfer is via network o dalawa o higit na computer na connected sa isang router o Wi-Fi. Then, i-click natin tong old computer kasi ito yung i-backup natin. So, ito na siya guys. Tapos na tayo dito at punta naman tayo sa ating new computer at doon tayo mag-setup. Pero bago yun, dahil ang new computer natin is Windows 10 siya at hindi naka-built-in yung Windows Easy Transfer, ang kailangan natin gawin is kopyahin natin yung software dito, yung Windows Easy Transfer. At ganito lang siya pag copy. So, ito yung location ng software. At itong whole Migwis na folder, ito yung kopyahin natin at i-save sa USB. So, ngayon guys, nakasaksak na ang USB natin. I-copy na natin itong Migwis folder. Close na natin to. Then, punta na tayo sa ating new computer at i-install natin yung Easy Transfer. So, ngayon guys, nasaksak na natin yung USB sa new PC natin. I-open na natin yung USB. So, ito siya guys. At yung specific na software na Windows Easy Transfer, ang name dito niya is itong Migwis. So, i-double click na natin. So, next lang natin to. At ito yung choose na network. At piliin natin yung new computer. At i-click natin tong I already installed it on my old computer. So, next lang natin. At ito guys, nanghihingi siya ng Easy Transfer key. So, okay, so yung key na i-input natin dito is yung key na nasa old Windows natin. So, itong 757567. So, i-input natin to. Click lang natin next. So, ayan, connection established na. So, ito guys, nakita niya yung mga user account doon sa laptop natin. So, ang i-copy na natin is itong user 01. Itong netadmin at yung iba dito i-uncheck natin to.
Okay, tapos na niyang mabasa at sa user 01, meron siyang 202 MB na files. So yan, check natin tong iba. Then, ito guys, ma-customize natin to kasi yung sa sinabi natin kanina na download desktop at documents lang yung i-copy natin. So, click natin tong customize. So, ito ngayon guys. Ito lang desktop, downloads, itong iba. Yan, check na natin to. So, ito lang ma-backup or ma-copy niya. So, i-save na natin. So, ngayon guys, ang ma-copy lang dapat sa atin dito is yung dito sa desktop, dito sa downloads, at dito sa documents. So, i-start na natin. Transfer. So, ayan, nag-start na mag-litawan ng mga files. So, ito guys, na-transfer na yung mga file. At dito sa document, ito yung mga nandun sa loob ng document sa old natin. So, I think yun lang pag-transfer sa computer to computer. So, next natin is yung transfer naman sa phone to computer. Close lang natin to. So, ito ngayon guys, naka-mirror yung phone ko sa desktop natin. Then, start na tayo sa process ng file transfer sa computer to Android or sa phone. So, ang purpose lang talaga nito is para maiwasan yung gumamit ng kable sa pagkuha ng file from your phone papuntang computer. Then, ang paraan natin dito is yung phone at computer is connected sa isang Wi-Fi or wireless router. So, same connection sila. So, mag-start na tayo. So, punta lang tayo sa Play Store. Dito tayo, Play Store. Then, i-download natin yung Wi-Fi FTP server. So, ito yung unang i-install natin sa ating phone. So, ayan, na-install na siya. I-open na natin. So, ito siya ngayon guys. Connected siya sa Wi-Fi ko. Then, ang gagawin lang natin is click lang natin tong start button. I-allow lang natin. So, ayan. So, meron siyang dito sa desktop, meron siyang server URL, yung FTP. Ito yung address niya. At ito naman yung folder na ma-access na yung internal memory. So, pwede na natin itong ma-edit. Halimbawa, gusto mong i-access yung sa external memory mo. So, pag-access ng external memory, click lang natin itong settings ito. Sa taas, click natin settings. Then, meron ditong root folder. Ito, root folder. Then, ito yung i-click natin, custom folder. Ito, custom folder. Ayan. So, sa custom folder, merong dito nyo makikita yung itong recent. Yung internal storage. So, yun yung internal sa phone mo. Then, ito namang sa Infinix. Ito yung yung external. So, yun yung paraan niya. So, ang una nating i-download lang na file muna yung internal lang muna. So, click natin ito internal. I-select mo lang to.
So yan, so na-set na siya. So ang gagawin na lang natin is punta na tayo sa computer natin at meron tayong i-install na FTP client. Yun yung magko-connect sa cellphone natin. So punta lang tayo sa Google at may i-download tayong software na FTP client. Ang name ng software is WinSCP. So ito yung i-download natin. Ito yung file na i-download natin. FTP client. So i-download natin to. Merong ano. So ayan guys, nag-start na siya mag-download. So na-download na. Then pagkatapos nito, i-install natin to. Next lang natin to. So ayan guys, na-install na yung FTP client natin. So i-download natin yung nasa loob ng phone na to. Double click lang natin. Then ito guys, ito yung information na kailangan natin. Yung SCP, FTP kasi to, kaya FTP yung pipiliin natin dito. Ito, FTP siya. Then dito nakalagay is 192.168.1.27. So ito yung kopyahin natin. Ilagay natin dito. 192. Then yung port, ito yung 2221. Then i-check mo tong anonymous login para automatic na siya. Click natin to login. O yan guys. So ito ngayon yung loob ng mga folder sa loob ng phone natin. Ito sila. Ito yung nasa internal. So internal siya. So dito may camera. So ito guys, screen na itong WinECP. Ang dito na side is yung sa phone at dito naman sa side na to is dito sa desktop ko. So yung makita mo yung apps, ito yung desktop kasi mayroon dito apps. Ito yung nakita niya. So kung gagawa tayo ng folder dito, um, lagay na natin yung file transfer. Yan, file transfer yun kanina. So, ito yung sa camera ko kasi. Yung root. So, mag-try lang tayo na magkukuha ng picture sa phone natin. So, itong DC cam. So, itong camera. So, kukuha tayo ng picture para i-transfer natin dun sa desktop natin. Balik ko lang on tong cellphone ko. So, i-click ko tong camera. Itong camera ko ito. Then, picturean ko lang yung mouse ko. Mouse na ginagamit. So, yan guys. Ito yung mouse ko. Picturean natin to. Yan, na-picturean na. Then, replace lang natin to. Ayan, ito na yung picture. So, i-transfer natin to dito sa folder na to. Ang pag-transfer na, i-drag mo lang. Yan.
Hanggang ito na. So ito guys, nasa loob na yung file. Double click na natin. So ito na yung ito yung na-picture natin. So then kung gusto mo mag-transfer ng file galing sa computer mo dito sa desktop papunta dito sa phone, drag mo lang din yung file. Halimbawa dito sa downloads, drag mo lang to papunta dito. So yun, na-transfer na. Ganun lang siya pag transfer ng file. Subscribe na lang sa channel ko kung nagustuhan nyo ang tutorial. Maraming salamat.